Naku po, eto po, Chinese New Year po sa Bukana Bridge. Doon po ginanap ngayon ang Chinese New Year. Doon at pinangunahan po ni Baste Duterte, no? Nako, inggit na naman po mga loyalista nito. Masasaktan po sila sa mababalitaan nila ngayon, no? Ito palang Bukana Bridge na to, at talagang ibinigay ng Chinese. Di ba kamakailan niya, alam natin na itong si Junior, pinuntahan yung Bukana Bridge. Okay na naman, is continuity niya naman na yung pinagpatuloy ni Pangulong Duterte at yung mga ibinigay ng Chinese, idonate ng Chinese sa Davao, pwede naman niya i-continue. Kaso nga lang, syempre, pinatutunog nila na tila yata accomplish nila to. Parang tila yata parang sabi nila chismis, grab credit grabber, no? Ibig sabihin, dapat hindi mo pinatutunok. Kasi bakit? Naililigaw yung taong bayan na akala nila, sa kanila yung tuloy na pinagawa. Yung pala, kay Duterte ito inirigalo. Sabi dito sa page na to, sabi dito sa, ano na to, ayan, regalo kay Duterte. Basahin natin Iginiit ni Mayor Sebastian Baste Duterte na ang Bukana Bridge ay isang regalong nagmula sa People's Republic of China na inilagay umano kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit, para sa kapakinabangan ng mga Dabawenyo. Sa kanyang talumpati sa seremonya sa pag-ilaw ng tulay ng Davao City, sinabi ng alkalde, as far as I can remember, it is a gift to former President Duterte Roa during his term. Regalo sa China sa iyang birthday kuno. This is now the package but ultimately it is for the Dabawenyos. Binigyan diin ni Duterte na dapat maging mapagpasalamat ang mga residente at kilalanin ang China bilang kaibigan at kapitbahay na nakakatulong sa ekonomiya. Kabilang pagkakaroon ng mas murang produkto at patuloy na mas paunlad ang kalakalan. Ayon pa sa kanya, mas mahalaga ang pagkakaroon ng mas maraming kaibigan kaysa sa kaaway. No? Habang inilalarawan ng Davao bilang isang melting pot, ang iba't ibang kultura mula sa mga katutubo hanggang sa Filipino-Chinese community at iba't iba pang migranteng Pilipino na nagsisilbing pinagmumula ng lakas at pagkakaisa ng lungsod. Inggit-inggit nito mga to, potok-potok-potok na mga butsi na mga to. Samantala, dumalo rin ang programa ni Sao Chuksen, mataas na official to, ng Chinese, na nagpasalamat sa mainit na pagtanggap na naglalarawan sa tulay bilang simbolo ng pagkakaibigan, koneksyon at pag-unlad na ugnayan sa pagitan ng China at Davao City. No? Ayon sa kanya, magsisilbing itong bagong patandaan na sama-samang alaala na pag-asa tungo sa mas maunlad na hinaharap. Ang Bukana Bridge ay bahagi ng Coastal Road Network sa lungsod at inaasaha magpapabilis ng biyahe, magpapasigla sa ekonomiya at magpapalakas sa ugnayan, pangkultura at sa pagitan ng mga komunidad. Ang galing ng Chinese, no? Salamat sa inyo mga Chinese. Kong hei pachoy! Isa pa, Kong hei pachoy! Naka-Chinese dress ako ngayon. No? Kasi mga Chinese talaga paborito ko yun. Lalo sa forma, sa pagiging martial arts. Yung mga yung mga karakara, yung mga kultura nila ang ganda, no? Mahusay mga Chinese, saka yung mga robot Kita nyo, mga ginagawang robot. Sumasayo, nag-breakdance na yung mga robot. Kakaiba na ang Chinese. Hindi nagagawa ng ibang bansa yan. Chinese lang, Ang lakas ng Chinese. Ewan ko ba, bakit tinatanim nito nila Kiko Matching at nila Pinky at ng iba pang mga senador natin, tinataniman ng utak ng mga Pilipino na magalit sa Chinese, pati yung Coast Guard na yun, tinataniman nila. Hindi ba pwede makipaglaban tayo ng WPS sa maayos na paraan? Kung, atin yan, siyempre kiniklaim din ng China kanila yan So talaga atin yan. Hindi ba pwede makipagdialogo tayo? Alam mo yun, wala kang mangyayari, tanggapin nyo na malakas ang China. Sa ayon sa gusto natin malakas ang China, nasa ibabaw sila, nasa ilalim tayo. Kaya nga tinuruan tayo ng Biblia na na magpakumbaba di ba? Kasi dumarating sa pagkakataon minsan natin na tayo nasa ilalim talaga. Hindi natin matanggap na tayo nasa ilalim. Ang gusto natin na tayo nasa ibabaw. Yun ang hinap sa atin Tanggapin mo. Masakit. Talagang inaagaw yung isla natin. Pero hindi sapat para tayo lumaban. Minsan, tandaan mo, hindi lumalaban.
hindi porket yung kalaban mo mahina, lalabanan mo. Minsan di talaga paglaban ng sa ano, ang pinaka-solusyon sa lahat ng problema, hindi bunganga, di ba? Diskarte po na. O ngayon, ingit na naman sila dito. Bakit? Alam mo dapat yung Bucana Bridge niya, di ba kamakailan? Ayan dinalo pa nila Akala siguro nila mapapaniwala mga Pilipino. Although wala naman sila sinasabi na talagang tahasan sinabi nila sila gumawa nito, pero yung pinatutunog nila na para bang sila ay accomplish nila to, di ba? Sino totoo talaga may-ari? Eto, lumitaw. Ang totoo may-ari po ay ito. Ayan ayan ang totoo may-ari. Wala nang masama kung sila may-ari. Nakatulong nga sa economy. Biri mo, yung tulay ng Bucana Bridge niya, kung wala yan, ha? Iikot ka pa sa malayo. Pag umikot ka sa malayo, kain ka oras. Aga ka gigising para makapunta doon. Kasi malilate ka sa company mo Ang dami, libo-libo na daan dyan. Gasolina, sayang. Nilagyan ng China ng tulay. Napaiksi yung oras mo. Imbis sa dati, 4 na oras ang biyahe mo, iikot ka pa doon. Eto, baka 20 minutes na lang, andyan ka na. Napaaga ka na, yung gasolina mo tipid pa, makakarating ka kagad. Gets nyo? Yung ekonomiya, yung production, yung mga ekonomiya ng lugar na kabila, pati dito, mabagawa ng anong paraan. Hindi laki ng tulong ng China. Ito pa lang yan tulay pa lang yan. What if pa kaya sa economics natin talaga? Di ba? Ganyan pakikipagkaibigan. Sino ba tuturo ng masama sa China? Sino tuturo? Yun, yung lowest rank na abogado na pakiramdam niya siya pinakamagay na abogado sa Pilipinas. Lowest rank yun po, lowest rank po yun. No? Ngayon, ito, China, walang masama. Ano pa, kakipagkaibigan mo, baka bigyan ka pa susunod ng mga tulay niyan. O baka yung, alam mo Rizal? Sino ka nito Rizal? Alam mo yung Muntinlupa? Di ba? May Laguna Dibay Bata doon? Yung pagitan ng Muntinlupa, Sukat hanggang Antipolo, di ba? Yung paikot doon, di ba? Hanggang Binyan, di ba? Ano yun? Nasa gitna tayo ng parang Lawa, Laguna, Lake. O malay mo, Chinese, lagyan sa gitna ng tulay noon. Para Muntinlupa at Antipolo, 1 oras na lang biyahe. Imbis na 2 hours. Imbis na 3 hours. Di ba? Kaya gets nyo? Di ba? Malay nyo, lagyan tayo ng ganyan. Kasi pakikipagkaibigan sa China, hindi tayo sasakupin nito. Kung sasakupin tayo ng China, noon pa, noong 1920s pa, na malakas na sila. Di ba? Ba't ngayon pa kaya modern na tayo, sakupin pa tayo? No! Di ba? Palalaganapin lang nila yung mga robot, yung mga bibenta nila, mga product sa atin. No? Ngayon, dito na tayo, dumako na tayo. Alam mo, dapat, ito panoorin ko sa inyo. So, isama mo yung pagdiriwang ang ginaganap ngayong gabi dito sa Bucana Bridge ng Davao City bilang pagsalubong sa Chinese New Year 2026. Nako! Sa Bucana Bridge mismo. Ilang oras bago Chinese New Year 2026? Sinara yung tulay na napakahaba. Doon ginanap ng mga tao. Doon pumwesto yung mga tao sa Bucana Bridge. Ang sarap ng pakiramdam niya. May tubig sa pagtalikod mo, may tubig sa likod mo. 26. Diyan ginanap mismo. Ang pagdiriwang ang dinaos sa Bucana Bridge sa Davao City. Nagtipon ang Davao Chinese community at mga Davaoenyo sa Chinese New Year celebration. Napuno ang aktibidad ng lion at dragon dances at cultural performance. Alam mo, parang suggest talaga ng Chinese dyan gawin, no? Dyan sa Bucana Bridge, no? Alam mo, bakit? Dyan inano ng mga Chinese, pinagkasunduan ni Baste, pati niya, no? Alam nyo bakit? Para ipamuka doon sa credit grabber. Alam niyo na kung sinong credit grabber. Di ba? Ipamuka. Di pahiya si Junior. Di ba? Bakit? Isipin mo, pagkatapos yun yung sekretary mo pumunta dyan at parang patunogin sa inyo yan. Ngayon, ayan, bakit ito masama nito? Hindi masyado itong binabalita na pinupukusan. Di ba pag kay Marcoleta, pati kay yung Diyos nila, pangalan ng Diyos nila, yung lowest rank, Diyos nila yun Pakiramdam ng mga ibang news, pati ibang mga pinklawan, pati ibang loyalists na pakagaling ng na yun yung lowest rank na yun di ba? Yung nagsabi kay Senator Dante Marcoleta ang lowest rank, si Carpuet, di ba? Ang pakiramdam nila na pakagaling na tao yun no? Kaya kaya binabalita nila, debate na yan, no? May mga community pa, no? Kami ang kami ang mga ngasiwa ng debate nyo, di ba? May masasuggest pa, no? Pero gusto nila talaga pahiya si Senator Marcoleta.
Gusto nila ipahiya si Senator Dante Marcoleta. Dahil ang laki ng pagtingin nila doon sa lowest rank na yun. Biruin mo, ha? Tao na magaling, nagsasabi ng lowest rank. Kung sa akin ka umharap, tignan natin kung sino lowest rank sa ating dalawa. Maniwala ka sa akin. Tatanungin kita na hindi mo kayang sagutin. Pero yung mga tanong mo, baka masagot ko yan. Pero tatanungin kita, 10 tanong, hindi mo masasagot. Sasabihin mo, may ganito palang tanong. Mula nang ipinanganak ako, tumanda ako, hindi ako natanong ng ganito. Di ba? Oh. Mula sa mga Chinese school sa lungsod. Highlight sa pagdiriwang ang ceremonial lighting ng Bukana Bridge Yo! na itinayo mula sa China Aid Project. Dumalo sa okasyon sina Davao City Mayor Sebastian Duterte at Consul General Zhao Shuzhen ng Consulate General of the People's Baka andyan pa kasi ambassador, Chinese ambassador natin eh. Republic of China in Andyan dyan, Davao alam ko eh. City. Chinese ha, Chinese! Woo! Inggitin natin sila. Yan ang latest nga rito sa Davao City. 9, 8. O ito, ito yung sinasabing parang inirigalo yata, parang hindi ko alam kung inirigalo, ayan o. Kasi sabi sa page na to, inirigalo kay Tatay Digong. Sa birthday yata Tatay Digong. Pahiya. Talaga tinaon nila, no? Talaga ipinaparinig nila sa balita na hindi sa inyo yan, Junior. Amin yan. Parang inirigalo yan. Alam mo yun? Di ba? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Woo! Saya. Ang saya, di ba? Pag may kaibigan kang Chinese, ang saya, di ba? Wala naman eh. Inagaw ba sa ating buong Pilipinas? Si Pinky lang nag-iisip nun. Saka yung mga Kiko Machi nag-iisip sila ng ganon. Ipinapaniwala nilang Pilipino na aagawan tayo ng Chinese sa buong Luzon, buong Pilipinas, sasakupin tayo. Ano kayo, bata? Ha? Sana kung sinakop tayo noon pa, noong 1960s pa, mga 1970s, establish na maigi ang China. O kung gusto na tayo sakupin. Ngayon pa kita sasakupin. Lahat tayo, matitibay at malalakas na. Matatalino tayo. Dahil modern days na tayo. Davao City, the majestic Ayun, oh. Davao River Ayan o, naka-drone shot o. Ayan o, ang mahaba yan. Nilagyan po ng ilaw yan. Bridge, now radiantly illuminated Oh, as a inilawan niya, tamo o. symbol of our everlasting friendship and a brilliant new addition to our city's horizon. Once again, how about a big round of applause? Once again, let us thank our very own Mayor Sebastian Z. Duterte and to Consul General Grabe, nakakaingit to. Ako, iningit pahiya dito si Zhao Junior. Chuchen for leading us in this historic Inirigalo tuntulay kay Duterte. moment. Mayor Baste, maraming salamat po. Consul General, please remain on stage. At imagine mo, no? Ano kaya? Andyan, nanonood kaya si BBM dyan. Dapat inimbitahan din po si BBM dyan eh. Bakit nyo naman inimbitahan si BBM dyan? At inimbitahan nyo. O kahit representante man lang niya. And at this point, ladies and gentlemen, to our city officials, you may now take your seats. To our very own Consul General, Zhao Chuchen. Maliwanag yan kasi drone shot lang yan eh. Pero maliwanag na maliwanag po yan. Share Tignan mo yung tubig. Tignan mo yung tubig oh. Umi-reflect yung liwanag sa tubig. Message on this Hindi ko alam baka permanent na yan na ganyang kaliwanag. auspicious occasion. Binuksan na A round talaga. of applause, please. Oh, parang Las Vegas. So, di ba kaya sa China maliliwanag ang mga tulay? Thank you. Alam mo kasi wala tayong kapasidad minsan sa isang bagay, lalo na pag corrupt ang country natin, na magtayo tayo ng ganyan. Imbis na itayo natin sa ganyan, ipag-aral na natin ng mga kabataan sa Pilipinas. Ipanggamot, di ba? May mga sakit. Imbis na itayo ng ganyan, di ba? Ibig sabihin, wala tayong kapasidad minsan ng ganyan. Kaya minsan, sa tulong ng China, dapat may pasalamat tayo. Hindi naman pasalamat, kumbaga, kaibiganin natin sila. Ano kasi kayo, tamang hinala kayo eh. Akala nyo lagi aangkinin ang China eh. And let's count down. Direct your attention to our LED video wall. Grabe oh. Ang daming tao niyan.
Oh. Oh, ayan oh. Ang liwanag oh. Oh, pakinggan natin. To the Consul General of the People's Republic of China in Davao City, Honorable Zhao Shuzhen, the Davao City Filipino-Chinese community, fellow government workers, members of the academe, representatives of from the private sector, and guests. If you do not know, kibaw ba mo kaniadtong panahon, we have been trading with China. Andiyan ba si Junior? Baka nandiyan naman ha, ayun napakita. Baka manonood. Baka pumunta diyan, sabi baka pumunta daw eh. Hindi, sabi lang yun. Colonial Philippines. So kaniadtong panahon diya sa Zamboanga naanay trade between China ug ang mga karaang tribo diha, mga Tausug, manang kasagaran diya sa Zamboanga. Para si Duterte magsalita, no? Para nakikita ko sa kanya, batang Duterte, no? Kung sakaling hindi mapagbigyan si Sara, ha? Ito tatakbo Duterte. Sa tingin ko mananalo to yun. Asar tao sila, manalo to. Kasi lahat ng suporta ng Duterte hindi nagbabago eh. Kung number 1 si Sara dito, lahat yung kaya kung naging number 1, ibig sabihin, Duterte titignan nila hindi si Sara lang. Kundi yung kapangyarihan ng Duterte, yung magagawa ng Duterte. Di ba? Yung hirap sa buhay, yung mga, kasi ang nagpapahirap sa buhay ng tao, alam nyo, yung mga kriminal din eh. Number 1 niya, halos number 1 yan. Hindi lang dahil sa bagsak, yan ang dahilan sa bakit bumabagsak din ang ekonomiya. Yeah? Dahil sa produksyon ng mga drugista, di ba? Sa mga pulburon, gumagawa sila. Di ba? Nakakasira ng ekonomiya yan. Naanatay exchanges of culture, exchanges of whatever, tanan, of people. But, hantod karon na agihapon. But, you have never seen the Chinese people attempt to colonize ang Pilipinas. And I'm sure it will stay the same way hantod karon and for years to come. Kayo na lang bala umintindi dyan kasi medyo Bisaya yung salita niya, no? Pero parang sinasabi niya rito, ayun niya nga, parang pasalamat tayo sa China. Diba? Pag tinapos mo yung video niya, parang lumalabas, ito sinasabi ko sa inyo. Ito. Nagpasalamat, parang sinabi niya rito na niregalo yung Bukana Bridge at dapat natin kaibiganin at hindi kaaway ang China. No, yan ang sinabi niya diyan. Napakabuting tao talaga. No, talagang mautak na mabuti pa, makikita mo, no? Ngayon, inggit na naman sila. Inggit na naman. No, inggitin natin sila. Dito ba tayo sa balita? 6 na araw bago ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa international... Tignan mo, ito ang dahilan kung ba't ayaw nila si Duterte. Lahat ng gagawin nila, double time sila kay Duterte. Ha? Painggan natin ha. Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Naghahanda na ang delegation ng ilang kaanak... May banta daw sa buhay ng mga biktima. Sila lang may sabi. May banta daw sa buhay. Para nagpapapublicity sila na ganyan-ganyan, masama pa rin ng Duterte, kahit nakakulong na, nagpaplano pa rin daw si Duterte, nabanta sa buhay. Diyos ko po, tingin mo gagawin nila Sara yan? Tutok na sa kanila yung camera? Nagbabanta pa ba sila? Ginagawa lang nila to para, kasi yung ICC, bias yan eh. Nakikinig sila sa balita. Hindi nila pinakikinggan yung side ng mga Duterte. Biruin mo yung side na nakakarami hindi na pinakikinggan. Pinakikinggan nila, hindi ko sa malaman dahilan, hindi ko alam, sabi nila, baka daw may bayad o baka binayaran sila. Hindi natin alam Pero natatandaan ko sinabi ni Senator Dante Marcoleta noon sa Dahig. Alam mo yun? Pumunta siya sa Dahig, nag-speech siya sa Dahig, di ba? Doon sa stage, anong sabi niya? At ang ICC ay napupolitika. Totoo yun. Ayaw niyo maniwala kasi kalaban niyo. Yeah? Pero napupolitika. Kaya hindi ko alam bakit itong ICC one-sided lang eh. Ang pinakikinggan lang yung mga kalaban ni kritiko ni Duterte, yung mga ayaw sa kanya. Pati niyo pakinggan yung mga tao na marami. Nagsasabi, ha? Patayin niyo pakinggan. Ha? Dapat talaga i-sanction ni Trump yan eh. ng mga biktima ng war on drugs. Sa press conference ng Duterte Panagutin Network, sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na maraming biktima ang gustong personal na makanood sa pagdinig lalo't matagal. Tanongin mo isa-isa yan. May tanong na dapat yung mga biktima natin tinatanong isa-isa. Kasi di ba may isa, may dalawa na nga, isa, hawak-hawak yung picture, buhay pa pala. Di ba nag-comment?
Aling Sheila, buhay pa puyak. Di ba? Alam niyo yun, nabalita yun eh. Hindi binalita, pero mga vlogger, binuko siya. Tapos isa pa, di ba? Namatay daw kuno dun sa EGK dun sa war on ano ni Duterte. Yung pala, kinamatay ng anak niya, fraternity. Kinumpara yung video, paiyak-iyak pa. Di ba? Hindi nasisilip ng ICC yan kasi may nagdidikta sa kanila. Yan ang duda ko ha. Hindi ko lang kung sino. Na nila itong hinihintay. Pero hindi pa man sila nakakaalis ng bansa, may natatanggap na raw silang mga pagbabanta mula sa Duterte supporters doon. Hindi na rin namin Mga Duterte supporters pa pinagbintangan ng Diyos ko po. Kung gusto na mag-vlog ng mga Duterte, akala nila talaga talagang binabayaran. alam yung emosyon ng mga tao, pero nakakakuha kami ng sentimiento na hindi welcome ang mga biktima, hindi welcome ang mga abogado ng biktima sa The Hague. Lalo na sa mga lugar na idineklara na nila na Ba't di welcome sa dahig? Bakit sa mga Duterte DSD ba yung yung dahig? Talagang minamanipulan nila yung tao, no? Tanong ko sa'yo, ma'am, anong hindi ko maintindihan siya, sabi mo, ano ba, yung bang salita mo, yung salita mo kasi baka may mailigaw yung tao, eh, no? Huwag nyo naman gamitin na yung mga Pilipino iba, mababa ang reading comprehension nila, pang-unawang iba, no? Ayusin nyo po siya, sabi nyo, ma'am, ano po yun? Kasi parang siya sabi nyo, hindi makapunta sa dahig? Bakit? Bakit di makapunta? Ano meron? Duterte Street, Duterte Park, na parang hindi daw yon, hindi welcome ang mga quote-unquote, akala nila sinasabi nilang anti-Duterte. Naghahanda na rin daw sila sa mga pambabash online. Inaasahan daw nilang may mga bayarang troll Diyos ko naman, magbabayad pa ba yun? Kayo naman. Kasi siguro yung mga pinklawan na kumpara, ang mga pinklawan kasi, kung hindi mo pangakuan, hindi sisimpatsa sa kanila. Yung mga DDS kasi kahit hindi mo pangakuan, mahal nila siya sa Tatay Digong. Mahal nila mga Duterte. Hindi na kailangan bayaran yan para i-bash kayo. 'Di ba? Hindi na para gumawa ng troll yan, 'di ba? Troll lahat ang troll kasi pag makikayat lang, pasamain ng loob ng isang tao, ibig sabihin ng troll. Naghahasik lang ng kawalangyaan sa social media yun ng troll. At tingin nyo kawalangyaan yun, real talk lang yun. 'Di ba? Nung ako sinabihan na control, ang pagkasabi ko ganito sa page ko gamit ko, nag-comment ako, ang sabi ko, mahal na mahal nyo ang soberenya ng Pilipinas sa China. Pero yung soberenya natin kay Tatay Digong pinakuha nyo, hindi nyo pinahalaga ng soberenya. Troll daw ako. Wow, saan ako naging troll? Una-una yung sinasabi ko, hindi naman balasubas yung sinasabi ko eh. Real talk yung sinasabi ko. 'Di ba? Anong troll? Ganyan yan. Ipinapaniwala nila mga Pilipino, yung mga pintlawak, na troll yung mga yan. Gusto nilang palabasin, wala naman talaga mga Duterte. Gusto nila puro troll lang yung mga survey. Minamanipula nila, dinodoctrinate nila yung tao. naaatake sa susunod na linggo kasabay ng confirmation of charges hearing ni Duterte na magsisimula sa February 23. Posible raw na magharap ang prosecutor ng 2 testigo. Yun naman ito po. Ito pinapainggan nila. Dapat ICC, huwag kayo one-sided. Huwag kayo manonood sa balita. Di ba? Di ba sabi ni Harry Roque, para bang tila yata, nanonood yata sa balitang ICC, doon sila kumukuha ng idea. Ano ba namang klase yan? May ganun ba? Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo. Binabastos nila justice ng Pilipinas at binastos ng kapwa Pilipino natin nang isuko nila si Pangulong Duterte sa dahig. Hindi si Duterte binastos nila, hindi pamilyang Duterte binastos nila, kundi yung soberanya, yung karapatan ng mga Pilipino na bilang isang Pilipino na may pasumpa-sumpa patay sa watawat ng Pilipinas. Yun ang ibinastos natin, niyurakan natin. Di ba? Napakawala lang yan ng mga to. Di ba? May kinalaman sa pagpapatupad ng war on drugs. Matatandaan na ang self-confessed Davao Death Squad hitman na si Edgar Matobato at dating Police Colonel Chief Rayina Garma ang napaulat na pwedeng tumestigo sa kaso ni Duterte. Pero sabi ni Conti, wala pang inilalabas ang prosecution kung sila ang ihaharap na testigo. Malalaman na lang daw ito sa mismong araw ng confirmation of charges hearing. Sa ngayon, nasa pre-trial stage pa lang ang kaso ni Duterte at posibleng madagdagan pa ang mga tao na kakasuhan at aarestuhin. Nitong weekend, pinangalanan ang 8 kasabwat ni Duterte sa war on Talagang double time na sila, no? Triple time na nga eh. Talagang gagawin na lahat nila. Gusto nila mawala mga Duterte. Kakasuhan na talaga isa-isa. Lahat na. Gagawin na lang nila lahat. Pati yung mga kaalyado yan, sila Senator Marcoleta, sila Robin.
lahat na, di ba? Talagang pupuspusin nila talaga na mawala na sa eksena ang mga Duterte, pati yung mga supporters na dami na nila. Gusto nila, sila lang manalo. Sa dami ng Duterte supporter, ang dami niyan. Million yan. Wala silang pakialam doon. Taong bayan din yun. Taong bayan din yun, ha. Taxpayer din yun mga yun. Taxpayer din mga DDS, na iba dyan, matatalino, iba dyan, mga tapos pa ng pag-aaral, mga naniniwala kay Duterte, napakadami niyan. Baliwala sa kanila yon. Ayaw na nila yon. Kaya hindi sila makatao, tanda mo. Sabihin ng isa senadora, tatakbong senador, pag iisahin ko, yung senador ngayon na senadora, alam niyo na yun, tatakbong presidente, kapal ng mukha. Ha? Pag iisahin ko, Pilipino. Pag iisahin mo pala, ba't ayaw mo kay Sara? Alam mo, si Sara, number 1, maraming supporter. Yung mga supporter nun, mga DDS, ayaw mo pang isahin. Ang tawag mo nga, troll eh. Sabihin mo, pag-iisay mo Pilipino. Hindi mo pag-iisay ng Pilipino. Gagawin mo lang, gusto mo lang umupo sa pwesto. Drugs. Kabilang nga riyan sina Senators Bato de la Rosa at Bongo. Ang sunod na tanong ngayon, kailan maglalabas ng arrest warrant ang ICC laban sa kanila? Si Bongo tatrabaho. Nakita niyo ba si Bongo nakipag-away? Di ba, China, lahat. Nakita mo ba si Bongo ng salita? Puro tulong lang yan pag may nasunugan, malasakit center. Puro tulong lang yan, puro trabaho lang sa Senado yan. Lahat nagkakagulo na eh. Dalawa lang din nakikigulo dyan eh. Di ba, alam ko, si Lito Lapid, saka si Senator Bongo. At iba pa siguro, may iba pa. Tahimik lang yan, mga yan. Gumagawa si Senator Bongo, pag nilapitan mo, tutulungan ka. Pag may sunog, dyan siya. Pero mo kakasuhan ng mga to. Di ba? Wala talaga silang awa. Maraming number 1 senador, binoto si Senator Bongo. Ha? Number 1 senador, binoto si Senator Bongo. Ha? Ayaw nilang, ano yon, mirin mo ang mga Pilipino, ha? Sasabihin nila, konti lang ang mga naniniwala sa mga Duterte. Ang tagal na siya sabi nila, lalo yung isa dyan, yung nadisbar na abogado, yung, alam nyo na, sino yun, ha? Naniniwala siya, wala daw boboto. Ba't si Bongo? Etong Mayo lang, number 1 senador. Ang laki ng boto. Mas malaki pa sa presidente. Ha? Imagine, napakalaki ng boto ni Bongo. Ibig sabihin, gusto ng taong bayan ang trabaho ni Bongo. Tapos papahuli yung ganyan, sasabihin nyo, walang mamahal kay Bongo. Sasabihin nyo, gusto ng Pilipino, mahuli si Bongo. Ano yan? Niloloko nyo taong bayan, harap-harapan. Niloloko nyo. Diba? Pinagluloko. Para lang makapwesto sila para mawala ang mga Duterte. Ulitin ko, hindi nyo mahal ang taong bayan. Tatandaan nyo. Kung mahal nyo, pinagtanggol nyo kami, hindi lang sa China, kundi yung sa sariling lahi namin itong flood control. Pinagtanggol nyo kami, lalong-lalo na si Pinky. Ang iginiit ni Sir Pro Tempore Ping Lacson na dapat dumaan muna sa local court ang anumang arrest. Akala mo nagmamalasakit, no? Dumaan muna sa local court. Dumaan muna. Ibig sabihin, pag dumaan, pwede rin hulihin. Kung ako sa'yo, bilang isang senador ako ng Pilipinas, ikaw lang sabi, China, walang jurisdiction. Ang China dito, isa sa mga sabi si Pinky, sino pa, iba pa, yung si Kiko Guerrilla Matching, ano sinasabi nila? Mahal nila Pilipino, protektahan natin, atin ng Scarborough, atin ng KIG, mahal natin Pilipino, inuudyo kanya pa si Boy Robles Rank, di ba? Si Carpuet. Na huwag ka na makipagdebate kay Marcoleta kasi niya mahal nila Pilipino, hindi dapat pagdebatehan ang nangyayari ngayon sa WPS. Ibig sabihin, therefore, mahal mo mga Pilipino, di ba? Pinky, mahal mo Pilipino? Bakit papayag ka na may kukunin dito? Na dalawang Pilipino, pupunta sa dahig, makukulong. Ano katunayan? Sabi niya, dumaan muna. So, ibig sabihin, pag dumaan, pwede nang kunin. Tama? Dapat ang sabi mo, wag dadaan dito kahit kailan. Bakit? Soberenya at kalahi natin mababastos. Insulto sa aming mga senador. Di ba? Ikaw nagsabi dati noon, sabi na tatandaan ko ang Senado ginagalang. Pero papayag ka, kukombo sa'yo, kukunin, senador, kasenador mo kukunin, tapos kalahi mo kukunin ng ibang bansa, na pinuprotektahan natin ang ating sarili sa ibang bansa. Sige nga. Anong klase yan? Handaan yung isuko ang ekonomiya, inaaway nyo China, pati mga para lang warrant ng isang foreign entity. Muli niya itong pinanindigan sa programang Story Ko ng One News. Dapat mag-issue ng corresponding order yung local judge para ma-implement. Before the implementation or the execution of the warrant of arrest, kailangan merong corresponding order from the local court.
Ganun din ang mga summonses, ano? Pero iba naman ang posisyon ni ICC Accredited Counsel Attorney Gilbert Andres. ICC is not a state, it's an international organization. So hindi po papasok doon sa rules on extradition. Before an international tribunal, pwede po siyang i-surrender ng Philippine authorities. Now, naging state practice po, sa naging example po, si Mr. Duterte ay sinurrender nga ng Yan ang Philippine. masama. Yan ang mas masama. Hindi nga pinasok tayo ng ICC, sinurrender nyo naman. Ang sasama. Hindi si Duterte ang sinurrender nyo, hindi si Bato ang sinurrender nyo, hindi si Bongo, kundi yung karapatan ng soberanya ng Pilipinas ang sinurrender natin sa ibang lahi. Tatandaan nyo yan. Si Mr. Duterte sa ICC. So baka yung pong pwedeng gawin. Una na rin sinabi ng Malacanang na kapag may warrant of arrest na, dapat yang ipatupad. Hindi po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging Hindi daw kailangan magtago. Saan mo nakuha yan? Kapag walang kasalanan ay humarap. Minsan niya, pag humaharap kahit walang kasalanan, ginagawa ng kasalanan eh. Di ba? Ang dami sa atin yan eh, di ba? Ginagawa ng kasalanan eh. Oh, yung hindi humaharap, yun ang pa walang kasalanan. Ganun ba yun? Bakit sabihin mo kay Romualdez yan? Kung wala siyang kasalanan, humarap siya doon sa Senate Blue Ribbon. Kaso kakampi niya si Pinky. Paano haharap? Di ba? apang. Nagbabalita mula sa Yun ang sinasabi natin mga kaibigan. Yan ang dahilan kung bakit init na init sila sa Duterte. Malakas karisma ng Duterte sa mga Chinese, sa lahat ng ano. Kasi bakit? Alam nila mga Duterte matatalino. Sila mahihina sila. Tapos si Senator Dante Marcoleta, pinuntahan ng ambassador ng Chinese. Sa dami-dami silang pinuntahan. Yung iba hindi. Kasi alam nila matalino eh. Alam nila may puso. Huwag na lang matalino eh, may puso na lang eh. O, tanong, may puso ba si Carpuet? Wala. Walang puso yan. Kung may puso ka, ha? Kung may puso ka, ito tatanda mo, kung may puso ka, Carpuet, ha? Hindi ka lang basta magagalit sa China na tayo inaano ng WPS. Dapat magsasalita ka rin sa flood control issue. Pati si Kiko Gorilla, Matching, ha? Kung may puso yan mga yan, para sa Pilipino. Oh. Okay, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po tayo. Mabuhay. Isang mapagpalang araw kung hey Patchoy. Paalam po sa inyong lahat.